Naging makulay ang COC filing dito sa Manila Hotel ngayong araw. Marami tayong nakitang mga bagong mukha na nag-express ng kanilang interes sa pagtakbo mula LGBT sector, health workers at iba pa. Pero syempre, hindi pa rin mawawala yung mga sikat na pangalan sa darating na 2025 midterm elections. Maaga pa lang, dagsana ang mga supporter ni Senador Bato de la Rosa at Bongo sa labas ng Manila Hotel. Bit-bit ang mga placard at paingay. Masyaga silang naghintay sa mga re-electionist. Bago magtanghali, dumating sina de la Rosa at Go para maghain ng kanilang Certificate of Candidacy. Kasama nila ang aktor na si Philip Salvador na naghain din ng COC sa pagkasenador. Lahat sila tatakbo sa ilalim ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP, ang partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sina Duterte at De La Rosa ay kapwa nasa radar ng International Criminal Court dahil sa umano'y extrajudicial killings sa ilalim ng termino ng dating Pangulo. Ayon kay De La Rosa, may sumubok ng makipag-ugnayan mula sa ICC sa kanyang opisina, pero hindi nila ito pinansin. May nagkukontak sa opisina ko, pero inignore namin. Hindi namin kinausap. Hindi namin pinatulan. Baka mamaya, mga lang yun ng mga tao na sumasakay sa isyo. Depensa pa ni De La Rosa na nooy PNP chief. Hindi nila nilunsad ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs para yumaman. Ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng ating kabataan. Dahil talamak na talaga droga. Samantala, ang long-time ally ng mga Duterte na si Go, handang siyasati ng mga ebidensya ng Kamara sakaling matuloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ako naman po'y naniniwala na nag-serbisyo po si Vice President ng kanyang katapatan sa panunungkulan niya bilang Vice Presidente. Marami naman po siyang magagandang programa. Samantala, ilang kilalang personalidad din ang naghain ng kandidatura para sa kani-kanilang mga party list. Si Brian Poe Lamanzares, ang anak ni Senator Grace Poe at apo ng kinikilalang hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr., naghain ng Certificate of Nomination and Acceptance para sa FPJ Panday Bayanihan Party List. Si Lamanzares ang magsisilbing first nominee nito. Patapos na po ang termino ng aking ina. Importante na ituloy namin ang kanyang legislative agenda. Para kay Brian, sa kabila ng nepotismo sa bansa, naniniwala siyang malinis ang pangalan ng mga Poe. May sapat din daw siyang karanasan sa serbisyo publiko. Hindi naman ako nahihiya na naging Poe ako. Lahat ng naging legislative agenda ng aking ina dumaan sa desk ko. Maluha-luha namang nagpasalamat si Liza Ong sa lahat ng mga nagdasal para sa recovery ng kanyang asawang senatorial aspirant na si Doc Willie Ong. Siya ang naghain ng COC ng dating vice presidential candidate dahil nasa Singapore ito para sa medical treatment sa kanyang cancer. Maraming salamat po sa lahat ng nagdasal for Doc Willie Ong. Thank you po. Sa kabila ng kanyang sakit, tiwala pa rin daw si Doc Willie na kaya niyang tumakbo bilang senador. Alam niya mabigat ito, but this is going to be a faith-based campaign. He's very confident that he will be physically fit in the event that he wins to perform the duties of a senator. Maricar, lagpas 10 na yung naghain ng COC para sa senatorial positions ngayong araw. Less than 10 naman yung sa party lists. Kabilang dito ang Barangay Health and Wellness o BHW party list. First nominee pa rin si incumbent Congresswoman Angelica Natasha Co, habang second nominee naman si Dr. Mingita Padilla. Si Dr. Padilla ay tumakbo sa pagkasenador noong 2022 sa ilalim ng tambalang Lacson Soto. Samantala, lagpas 30 na ang aspiring senators ang naitala natin mula nung day 1, ganun din sa party lists. Maricar. Okay, Hannah, doon sa pag-file ng COCs ng tatlo, sina De La Rosa, Salvador at Go, may nasabi pa sila kung may tatakbong anyone from the Duterte family under PDP party.
Maricar, pag-uusapan pa daw ng mga Duterte kung sino sa kanila yung sasabak sa senatorial race sa susunod na taon. Pero sabi ni PDP President at Senador Robin Padilla, umaasa siyang ito ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kung hindi naman daw, isa sa mga anak niya. At dinagdag pa ni Padilla na pinapangarap niya na si Pangulong Rodrigo Duterte ay maging Senate President. Balik sa'yo, Maricar. Alright, maraming salamat, Hanny T.